Kahit sa pagsiksikan at pagtulakan sa lugar, ang mga tao ng San Diego ay nagtipon sa loob ng simbahan upang marinig ang napakaimportanteng sermon ni Padre Damaso na tila mahal na halaga na ₱250. Halos mga matatanda, ngunit may mga bata man, ang nagdalo upang magsimba sa araw ng piyesta. Gamit ang mga abaniko at sombrero, pinaypay nila ang kanilang sarili dahil sa init habang hinihintay ang pagdating ng alkalde mayor. Habang gumaganap ang lahat na ito, nag-uusap si Piloso Potasio sa miyembro ng kapitan ni San Francisco tungkol sa pagbayad para sa misang iyon. Mas mabuti nang magbayad ng mahal sa misa kaysa sa komedya, sabi ng guro, sapagkat ang misa ay makapagdadala ng kaluluwa sa langit, samantalang impyerno naman sa komedya. Si Ibarra ay nakatayo sa sulok ng simbahan, hinihintay ang pagsimula ng misa. Si Maria Clara ay nasa altar, nakaluhod, habang ang kanyang ama na si Kapitan Tiago ay nakakomportable sa upuan ng mga makapangyarihan. Salungat ito sa mga halos na mga tao na nasa sahig, makatindig man o hindi. Sa wakas, dumating ang alkalde mayor. Sadyang nagpahuli at suot-suot ang pandegalang damit at banda. Ginawa niya ito upang mapansin ng mga tao. Nagsimula ang prosesyon. Umumpisa ang awitan, nakisabay ang mga tao. At si Padre Salvi, kasama sina Padre Sibilia at Padre Martin, ay namahinga sa kanilang pwesto sa harap. Handa na ang lahat sa pakikinig. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niyang magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Ang pambungad na sermon ay hinalaw sa ikalawang aklat, ika-4 na kabanata at ika-20 salaysay, mga salitang winika ng Diyos sa pamamagitan ni Esdras nang nagsasaad ng, "Ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila'y turuan. Hindi mo inaalis sa kanilang bibig ang iyong tinig at binigyan mo sila ng tubig, mapawi ang kanilang pagkauhaw." Nga si Padre Sibilia, sa pagkabigkas ni Padre Damaso at si Padre Martin ay napalunok ng laway dahil sa alam niyang higit na maagaling ang pambungad na iyon sa kanyang sariling sermon. Nagpugay ang pari sa mga nagsimba. Lumingon siya sa likod at itinuro ang pintong malaki. Inakala ng sakristan yaon ay isang pagturo sa kanya upang isara ang lahat ng mga pintuan. Nagalinlangan ang alpares. Iniisip niyang tatayo at aalis na. Ngunit hindi. Hindi niya magawa sapagkat nagsisimula ng magsalita ang predikador. Sinabi ni Pari Damaso na kanyang binitawan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapakinabang na tulad ng isang binhing umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Hinikayat niya ang mga makasalanan na tularan ang mapagwaging si Gideon, ang matapang na si David, ang mapagtagumpay na si Roldan ng kakristyanuhan, ang gwardya sibil ng langit. Nakita ni Pari Damaso na napakunot noo ang alpares sa kanyang tinuran. Kung kaya't sa malakas na tinig, sinabi ni Damaso na, "Opo, Ginoong Alpares, higit na matapang at makapangyarihan bagamat walang armas kundi isang krus na kahoy lamang. Natatalo nila ang mga tulisan ng kadiliman at lahat ng kampo ni Lucifer. Ang mga himalang likhang ito ay tulad ng paglikha kay Diego de Alcala." Ang mga bahaging ito ng sermon ay ipinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila, kaya hindi maiintindihan ng mga Indio. Ang tanging naunawaan ng karamihan ay ang salitang Guardia Sibil, Tulisan, San Diego at San Francisco. Umasim din ang mukha ng alpares, kaya inakala ng marami na pinagalitan siya ni Padre Damaso dahil sa hindi pagkakahuli nito sa tulisan.
Nang mabanggit naman niya ang tungkol sa patante upang tukuyin ang pagwawalang bahala ng mga tao sa kasalanan, isang lalaki ang namumutlang tumindig at nagtago sa kumpiskalan. Nagbebenta kasi siya ng alak at madalas na usugin siya ng mga karabinero dahil sa hinihingan siya ng patente. Inaantok ang mga nakikinig. Si Kapitan Tiago ay napahikab, samantala si Maria ay hindi nakikinig sa sermon sapagkat abala siya sa pagtingin sa kinaroroonan ni Ibarra na malapit lamang sa kanya. Nang simula na sa Tagalog ang misa, ito ay tumagal ng tumagal. Lumili siya na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro panunumbat, sumpa at pagtutungayaw ang isinabulat niya. Dahil dito, pati si Ibarra ay nabalisa lalo nang turulin ng pari ang tungkol sa makasalanang hindi nangungumpisal na namamatay sa bilangguan na walang sakramento sa simbahan. Hindi rin nakaligtas sa pag-alaghi ng pari ang mga mistisilyo, hambog at mapagmataas, mga binatang salbahe at pilosopo. Ang mga parinig na ito ay nadadama ni Ibarra, pero nagsawalang kibo na lamang siya. Naging kabagot-bagot na ang sermon, kung kaya nagpakuliling na si Pari Salvi upang huminto na si Damaso. Pero sumabak pa rin sa pagsasalita ng kalahating oras. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki, ito ay si Elias, ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paaralan. Kailangang maging maingat, aniya ni Ibarra sa pagbaba sa hukay at huwag lalapit sa bato sapagkat maaari siyang mamatay. Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis.